Buenas Salvation po si yan. Joel Rezubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng kaya magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunang. Sa Double B! Alright. Tanungin natin ang Weng, ang grupo ng mga motorista. Magandang usapan ito. Si Sir John nandyan no? Si Ginoong Augustus Joe Ferreria. Pagulo po ng Automotive Association of the Philippines. Sir Joe, magandang umaga. Si Joel si Weng. Kamusta po kayo? Opo. Good morning po. Lalagay daw sila ng motorcycle lane Sa EDSA. sa EDSA. EDSA. Is that Pwedeng gawin niya pero kailangan walang barikada. tatanggalan mo ng yung barikada sa bus lane? Oo, di ba yung bus lane may barikada, di ba? Pagka naglagay ka ng motorcycle lane, meron na kasi dyan May mga portion ng EDSA na merong barikada, di ba? Para sa bisikleta. Bisikleta, Pag yes. nilagyan mo ng barikada yan at yung isang lane ay ibibigay mo sa motorsiklo, magkakagulo tayo dyan kasi may mga portion ng EDSA, 2 lane na nga lang. So, Mukha doon sa may Buendia. Pag nilagyan mo na yung barikada yung kanan para sa motorsiklo, pagkakagulo ngayon, magkakaroon ng funneling Sisikip. effect yun. Sisikip yun. Oo. Hahaba ngayon yung sa ibang sasakyan. So dapat yan wala. Ang gawin ninyo, pintahan ninyo yung kanan. Huwag niyong papupuntahin sa kaliwa yung mga motorsiklo. Nasa kanan lang sila. Shared lane ang concept doon. Ang magiging ka-shared lane niya, bisikleta. Pwede. Oo. Pwede. Pero Pwede rin naman yung mga sasakyan, pero ang regulation mo pwedeng gawin dyan ay ibababa mo ang takbo ng sasakyan mo kung auto ka to 20 kilometers per hour. Pagdadaan ka doon. Sa shared. Yes. Aha. Kasi Okay. otherwise, kung tumatakbo ka ng 80, tapos yung mga motorsiklo ay 60, masasagasaan mo yung mga motor. Oo. so Wala, pwede, tapatan mo tatanggalin mo yung barrier ng EDSA, tatanggalin mo yung barrier, imaginary barrier na lang mangyari. Yes. Tama ba? Itura Yes. lang. Yes. Ang Sir gagawin Joe. mo ngayon, lahat ng motorsiklo nasa kanan. Lahat ng bus nasa kaliwa. Ilan ang matitira private sa vehicle? private vehicle sa gitna? Oo, gitna. Isang So, linya yung na lang po. pinakakanan, yung sa motorcycle lane, paghati-hatian ng lahat yun. Isa, dalawang lane na lang yon sa private cars. Oo. Yeah, oo. Pero yung pag ikaw, auto ka, lumipat ka sa motorcycle lane, Bagal ka. bababa mo yung speed mo ng 20 kilometers per hour para hindi ka makasakit. Pero hindi ba Kasi masyado, daming motorsiklo yun, nasa kanan. Ako Opo. po, dami nun. hindi po ba masyado na masikip ang EDSA para magkaroon pa ng isang separate lane for motorcycles? Totoo ka, pero ang effect nung gusto nilang gawin kasi, dinidisiplina mo ngayon ng motorsiklo na nasa kanan. O kaya lang, Kasi sabi ko kay kasi Joel, ngayon- Sir Joe, sa experience Yes. natin sa Commonwealth, hindi naman sila na-disiplina Yun. Same as the Yun ang- private cars, hindi rin sila na-disiplina tama na ka igalang doon. ang motorcycle lane. Yung EDSA kasi, mas madaling medyo suhetohin ng tao dyan kasi maiksi yan tsaka narrow. Yung Commonwealth kasi, pagka nagtakbuhan na, pag pinituhan mo yung motorsiklo, abay takbuhan Mahirap Malawak. habulin. Sa totoo, Malawak. sa Ang totoo, EDSA, may control points yan. So pagka tumakbo ka, aabutin ka doon sa bandang kabila. Kasi makipot nga. Actually, Bakit? Weng, ang Commonwealth, ang pinakamalapad yan. Totoo. Mas malapad pa yan sa North Luzon Expressway, malapad pa yan sa South Luzon Expressway. Totoo. Para yung Pero major highway mo. nagtatraffic pa rin. Bakit? No, Disiplina, yun naman sa lack of Commonwealth, ang discipline. problema doon, di kalsada. Tigas ng ulo yun. Tao. Totoo no? yan. Tao yun. Kaya lang ang problema, sa totoo lang, pagka in-implement mo ito, yung imaginary barrier, sa ibang bansa, susundin to Sa Pilipinas, Correct. Weng, Hindi. kinakailangan mo talaga silang harangan. Totoo. No? Dahil hindi sila sumusunod sa imaginary barrier. O kaya, will this better work, Sir Joe, kung sakali, Joel, kung sakali, sige, mag-motorcycle lane ka, shared lane ito, pero kung may lalabag, sabayan natin ang NCAP, parang NCAP na pamantayan. Yan ang tama dyan kasi parang bubuyog ang motorsiklo. No? Oo. Ang dami yan. Pagka kukulangin ng tao mo para habulin yung mga yan. Hindi ka pa nakamotorsiklo para habulin sila. So talagang NCAP yan. Talagang meron pa rin nagsusuheto para matutong madisiplinang kanan lang kayo. Isa lang ang rule dyan Basta motorsiklo ka, kanan ka lang. Pagka bus ka, kaliwa ka lang. O yung ibang sasakyan, kita. Kaso So kaya matandaan lang yun. Oo. Hulihin mo ng hulihin, i-NCAP mo na i-NCAP yan hanggang tumino. kaya lang din ba, Sir Joe and Joel, ang hirap ng marami tayong kapuso motor na nagmamotor, kahit saan sila makasingit Wala silang pakialam kung nasa lane akong tama or nasa kaliwa ba ako o kanan ako. Basta kung saan sila makakasingit kasi traffic. Ang tawag natin dyan sa mga yan, X-Men. X-Men, pa-X-X. Sa kaliwa. X-Men, Kanan yan. Nasa kanan, biglang kakaliwa yan. Pa-X sa kalsada. Yan ang problema natin dyan. Hindi pwede po yung ganun. Kasi
kung itatrack mo yung isang motorsiklo habang binabaybay ang EDSA, no, lagyan mo ng GPS yan, parang zipper, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Kaya yung ibang mga sasakyan, pag bigla mo in-extend yan, preno bigla, di lalo bumabagal ang traffic mo. Okay. Kasi preno ng preno ang tao para iwasan tamaan. Pwede yan, pwede siguro, Sir Joe. Doable yan kung may disiplina ang gagamit ng kalsada. Kasi dito lang, eto experience ko lang, Weng. Diyan sa bahagi ng Quezon Avenue, yung doon ka sa shoulder, doon sa overpass sa may kanto ng Araneta at ng Quezon Avenue, papakaliwa ka sa Skyway. Merong doon, merong bike lane doon, Weng. Bike lane, Pero ang dumadaan, jeepney. Nako. Dumadaan, taxi. Dumadaan, private cars. Kaya nga, minsan, tinauhan na ng Quezon City traffic yan. Nandun sila sa tagiliran ng, nagulat yung mga, yung pumasok. Pati motorsiklo pumapasok. Bawal yun eh. Bawal. Kasi nga, bike lane yan. Pero pinapasok pa rin. So talaga, bottom line, talaga it boils down to discipline. Disiplina. Kaya dati, diba? Ang disiplina kasi, kasi ang Joel sa Weng, ang disiplina kasi, yan ay dapat nanggagaling sa puso ng tao. Hindi dapat siya itinutulak at nilalatigo sa iyo. Kasi, the best kind of discipline is self-discipline. Ang self-discipline, nagsisimula yan sa pag-intindi kung bakit. Hindi sila sumusunod kasi sabi nila, bakit ako susunod dyan? Ang una-una dapat ipakita sa mga nagmumotor, halimbawa, yung mga namamatay. Kasi araw-araw, pinakamalaking namamatay sa kalsada, nagmumotor. Basag ang ulo mo dyan pag na-aksidente ka eh. Hindi nila naintindihan yun. Tingin nila Superman sila na kahit na tumalembong sila dyan, ay okay lang. Mabubuhay sila. Yung iba nga, yung namamatay nga, naka-helmet pa. Iba, Weng, nagmumotorsiklo, ang helmet nasa siko. Diba? Ginagawang parang kaldero. Kasi pinoprotection na nila yung siko nila, baka mabasa. Hindi kasi, Sergio, ang siko nandun yung utak nila. Pero eto lang, hindi natin masisisi dati si dating MMDA Chairman Bayani Fernando, diba? Pinaglalagyan ng parang chicken war, diba? Kinulong ang bawat pwede nalang ikulong sa isang lugar para lang madisiplina ang mga motorista. Pero hindi pwedeng pang matagalan yung gano'ng solusyon, hindi ba, Sir Joe? Kasi kailangan intindi mo yung problema. Halimbawa, bigyan sa example pagka yung jeep ay nagsakay doon sa hindi jeep ni stop sa kanto, paborito nila yung kanto, di ba? Di ba, uhulihin mo, hindi naman sumusunod. Dapat hinuhuli mo pasahero. Bakit? Pag hinuli mo yung sumasakay doon sa kanto, lilipat yan. Hindi na siya sasakay doon. Kumukha yung ginagawa ng araw ng MMDA, may kulungan sa gitna. Parang jaywalking. Dahil nga na, sasakay ka dito, ikukulong kita rito. Di lilipat yung pasahero doon sa jeepney stop. Ngayon yung jeep, walang choice siya. Kung di po sa jeepney stop, walang pasahero doon. Totoo yan. So sometimes an understanding of the problem and the causes can provide you with a clearer solution. And bottom line sa atin, disiplina talaga ang pinakamalaking problema natin. Alam mo, internal yan, sa tao yan. Sa Taiwan, may motorcycle lane doon. Isang lane sa kanila. Diba? Pero Punong-puno sila doon. Walang harang yun, Weng. Pero nando sila nakapila. Nakano sila, matyaga sila doon. Pag minsan, lalagay tayo ng motorcycle lane, tapos kalahati, naupos. Wala akong kalahating auto. Pero ba kayo nakita ko itong patagilid tumat? Pag kinuha mo yung kalahati nung para motorcycle. Magician ang nagmamaneho noon. Alis ba tumbling yung auto, no? Diba? Kuha na yung buong lane. Kaya ang gawin nyo na lang, gawin yung paghahati-hati na lang kayo dyan. Baba lang ang speed. Yes, para hindi shared lane. magkakatalimbungan dyan, no? Sir Joe, bakit ba hindi madisiplina mga Pilipino pagdating drivers? sa kali? Bakit ba? Ano bang kulang? Hindi nila naintindihan yung consequence kasi. Una-una, halimbawa, nung araw, pag nahuli ka, napakababa nung fine para hulihin ka, paulit-ulit na 100, 200 lang. So, ang rasyonalyo ng tao, ay mura lang naman yan eh. Pero pagka masakit na yung fine, gawin mo 5,000, hindi na uulit yan. Bakit sa busway, daming umuulit? May umuulit pa rin sa busway. Diba paulit-ulit? Tinasa na nga ang multa dun eh. Oo. Yun naman, iba naman ang problema ng hindi disiplina. Ano po yan? Ibig sabihin nun, may karapatan ako kasi siga ako. Entitled much. Ayun. Entitled ako na hindi sumunod sa batas. Mali po yun. Pagbigyan nyo na ako, nagmamadali ako eh. Parang siya lang may karapatang magmadali sa mundo. Actually, magandang mangyari dyan, Weng. Yung pagka pumasok ka sa busway, bawal kang pumasok. Bigla ka na lang mawawala. Pagising mo, nasa Bermuda Triangle ka na.
Naglaho. Para hindi ka na makabalik dito, no? Naglaho na. Ewan ko ba? Pero sa experience dapat niyo, Sir Joe. pagka nagpapatupad tayo ng batas o ikaw ang gumagawa ng batas, Oo. local government or whatever, sumusunod tayo. Kakamo tayo ng ulay, tayo sundin. Paano tayo mismo hindi natin sinusunod? Totoo yan. Paano susunod Ang yung ibang daming tao? nagtatanong dito sa Pero, text Sir Joe, messaging system natin, Weng. sabi? Saan daw ba mabibili ang disiplinang yan? Ay, nako. At totoo lang, hindi mo nga kaya i-legislate yan eh. Kasi kahit tatakdaan mo ng takdaan ng pamantayan, ng disiplina sa kalye, hindi rin nasusunod. Kasi parang lahat tayo entitled doon nasa kalye tayo, Sir Joe, di ba? Oo, depende yan sa ang klaseng disiplina. Halimbawa sa Singapore, no? Ito ni hagupit, martial artist ang lalatig sa'yo, ginagamit Talaga? ratan. Ay, talagang madadala ka. Oo. Pagka ganun. Kasi yung kahihiyan sa publiko ay hagupitin ka. Okay? Hindi ka na uulit. Ang tanong doon pag itong penalty na ito, in-impose ko, uulit pa rin ba itong gumawa ng kasalanan? Oo. Kaya pag hindi mo masagot ng hindi na uulit yan, ay mahina yung ibinigay mong penalty dyan. Oo. So, dodoblehin mo hagupit. Ganun ba yun? Oo, ganun. Pero Sir Joe, Tumama ganito, hanggang buto. sa pag-aaral nyo ba, mga motorista lang sa Pilipinas ang matitigas ang ulo or Hindi naman, hindi Oo. naman. Kasi yung katigasan ng uubod lang talaga tayo ng pasaway? Nangunguna lang tayo dyan. At least meron tayong area na number 1 tayo. Isa tayo sa mga Sa club, di ba? Pagdating sa contest ng patigasan ng ulo, kasama tayo doon. Hindi lang Nasa top tayo. 10, Kasi nasa sa top ibang 10, no? kasi kamukha sa Vietnam. Sinasalubong nila talaga yung mga sasakyan. Natakihin ka sa puso, ano? Diba? Doon nga, sabi nila, pag tumawid ka, huwag mo intindihin yung mga motor kasi iiwasan ka niyan. Pero pag tumawid ka, pipikit mo mata mo sa kakatatawid. Ganun kagulo doon, ano? So, hindi lang tayo. Hindi lang tayo. Alright, Sir Masama Joe. na. Pero lang na tayo tayo. umabot doon sa lumala tayo, na number 1 tayo doon sa kawalan ng disiplina. Oo, nakakahiya. Di ba? Tuloy lang ang dasal. Malay mo ako sa dasal. Yun lang yata ang kailangan gawin. Dasal na lang Papanalangin na lang natin. natin. Anyway, Sir Joe, salamat. Sir, Mag-ingat ka. thank you. Thank you. Sige, wala naman. Good morning Magandang po. umaga Good si morning. Ginoong Augustus Joe Ferreria. Siya po ang Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines. Sa totoo Pero lang, maganda Weng. yung ano niya.